Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron ngayong pagtipon-tipon ang mga DDS supporters ni Digong sa Europe outside of the penitentiary sa The Hague, ICC. Ito ang nangyari kasi pinagbawalan na sila ng otoridad doon sa The Hague na gagawa ng anumang parang pagrarally or pagwiwilga or itong pinapalabas nila na nagpipiknik-piknik, pero merong mga nagtalumpati. Kagaya ni Harry Roque, paraging nakahawak ng mikropono. Ganon din si BP Sara at nagdadala ng mga placard at nagdadamit ng kulay green na DDS. Kaya ito ang napansin ng mga otoridad sa The Hague na political rally pala ito, hindi picnic. Kaya bawal na. Kaya ngayon ang kanilang style, ang kanilang estilo ay mag-prayer rally na lang at magdasal-dasal at magkanta-kanta ng release me, para maniwala ang mga otoridad doon na ang pagtipon-tipon nila ay hindi political. So ito ang balita courtesy sa atin ng Frontline, atin panuurin. Awa na lang daw para sa matanda ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang mensahe ng common law wife niyang si Hanilet Avancenia ngayong isang buwan nang nakakulong si Digong sa ICC. Nasa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sama-samang nagsindi ng kandila, nagdasal at nagsikanta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang buwan na niyang pananatili sa kulungan ng International Criminal Court dito sa The Hague. Ito yung style nila, di ba? Paawa-away pek, pasindi-sindi ng kandila. Pero yan ay merong nag-advise sa kanila na ito ang gawin natin para papayagan tayo na mag-assemble diyan. Kasi bawal na nga ang political rally dyan, lalo na yung magdala ng placard at magbihis ng DDS. Tingnan nyo, wala nang naka-green, di ba? Sino bang naka-green dyan? Wala na, kasi bawal na nga. Kaya matitigas ulo eh. Hindi makapagintay ng desisyon. Mayroon namang magaling na abogado si Digong ngayon, di ba? Dalawa yun, si Nick Kaufman at yung isa. Merong bago na magaling na attorney. Si Jacob Dubs, yung isang attorney na magaling rin. Kaya dapat maghintay na lang at respetuhin ang ICC, respetuhin ang International Court na yan dahil ginagawa naman nila ang tama. Bakit ba kailangan pa mag-rally-rally dyan? Iniwanan na yung mga trabaho nitong mga DDS. Yung inaano mo dyan, pinupuntahan mo ay hindi nyo alam, napakalaging kasalanan na tao yan, dapat hindi na yan suportahan. Ginawa niya, so panagutan niya. Yan ang dyan, ang tama. At wag naman damay pa ng mga Pilipino na katulad nito, mga OFW na walang alam. Akala nila ay hero si Digong. Wala sigurong natukhang dito na mga anak nila. Kaya nandyan. Ang kasalanan ni Digong ay napakalaki. Kung world scale yan, ay siya yung number 1. Kasi yung ginagawa niyang mass murder ay planado, sistematiko at nakaano talaga itong well-planned attacks in every civilian na pinaghinalaang tukhang. Kaya hindi ito pwedeng ipamaris sa ginawa ni Netanyahu sa Israel na nambumba sa Hamas, kasi ang Hamas ay terorista at hindi yung pag-atake, di ba? Hindi kinakatok, andin babarilin. Yun ay sistematiko rin na pag-atake, pero nasa kasi deklarasyon ng gera ang dalawang bansa. Kaya kung ano man yung tatama sa inyo ay hindi pwedeng tawaging murder kasi nasa panahon ng gera. Ang sa tukang hindi, kakatukin ka lang tapos barilin ka. Mukhang adik ka lang, barilin ka. Kaya itong mga OFW dito sa labas ng ICC ay, kung mayroong makapanood sa akin sa video natin, ako'y nakiusap sa inyo na itigil nyo na yan. Total, meron namang attorney si Digong na magaling. At kung talagang makadiyos ang taong yan, tutulungan niya ng Diyos. Makademonyo yan eh. Pinagmumura nga niya ang Diyos. Lahat ng tao na pinagmumura ang Diyos ay meron talagang darating na karma yan. Yan ang katotohanan. Patuloy tayo sa video. Ginawa ang prayer vigil sa tapat mismo ng ICC. Ang panawagan pa rin nila, pauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Dumalo rin sa prayer rally ang common law wife ni Digong na si Hanilet Avancenia. Pinapalakas lang namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo, pray lang tayo. Aba, pray ha? Pananampalataya niya sa Diyos. Oo. Sabi niya,
kung ano daw Ano? ang will ng Panginoon sa kanya. Hindi yata kayo nagdadasal eh. Diyan, binabanggit nyo ang Diyos pero siguro sa mga bahay nyo ay wala talagang kahit sign of cross wala eh. Kasi kung talagang naniniwala sa Diyos ang isang tao, hindi magawa yung mga pagpatay na ang dami-dami. Makakatulog ka ba niyan? Isang tao nga lang ang mapatay mo, hindi ka na makatulog. Lalo na 30,000, di ba? Kahit na ikaw hindi yung bumaril, ikaw ang nag-utos. So ikaw pa rin yung utak, ikaw pa rin yung arkitekto ng mass murder na yun na tinatawag na crime against humanity. Balik tayo dito sa kanyang number 2. Yun ang Ang simpleng hiling daw ngayon ni Hanilet, konsiderasyon para sa 80 anyos ng dating Pangulo. awa na lang. Miski wag nyo na lang wag nyo na lang respetuhin. Awa na lang. Paawa-awa epek ko. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Anong serbisyo? Anong serbisyo ang nagawa? Wala yata eh. Ang serbisyo niya ay para sa sarili niya, sa kanyang interes. Serbisyo ba yung magtukhang ka, papatay ka ng lahat ng adik sa Pilipinas, pinapatay mo? At mga inosente at mga magulang na mukhang adik lang, pinagbabaril basta't lalaki. At kung wala nang mabaril na, kasi nagiging treasure hunter yun eh. Nagiging treasure hunting, bounty hunting. Kung wala nang makita na adik, babaril na lang ng mga standby para mayroong mailista at mayroong reward money. Yung reward money kasi ang ina-after ng mga kapulisan noon eh. Kaya kung mayroong mukhang adik, babarilin nila yun at ilista yun. Kasi nasa 20,000 daw bawat ulo eh. Kaya malaki-laki na rin. Ang problema, tao kasi ang pinagbabaril, hindi yan mga ibon. Kaya ito, magmakaawa effect sila oh. Kawawa lang dito itong mga DDS na walang alam. Akala nila ay talagang inapi si Digong kasi walang due process daw. 9851 Republic Act, yun ang ini-invoke ng gobyerno para maibigay diyan sa ICC si Digong. So legal ang pag-aresto kay Digong. Republic Act 9851, mga kababayan, ang ginamit. Yan ay nasa konstitusyon, kaya legal. Itong kanilang pinapalabas na wala daw due process, merong due process. Yun nga yung 9851 Republic Act ng konstitusyon natin. So ito, hindi ko lang nagustuhan ang video na to kasi binabanggit ang Diyos eh. Isa panahon ng paghahari nila, di ba, paghasik ng lagim. Naalala ba nila ang Diyos? Sila ba'y naawa sa mga pinatay nila? At matuwa ba kaya ang Diyos? Matutuwa ba kaya ang Diyos sa ginawa ni Digong na pagpatay sa mga libu-libong mga kalalakihan na mukhang adik? Matutuwa kaya ang Diyos? Bigyan kaya siya ng patawad? Sa palagay ko hindi. Kasi sa demonyo sa kumikiling kay Satanas. Di ba sabi niya si Satanas yung nila? Yung kaharian na puntahan nila ay kay Satanas. At kahit si Satanas daw, sipain niya eh. At siya yung upo sa trono. Sinabi niya noon yan, nung malakas pang katawan niya. Kaya bilib na bilib ang mga DDS sa kanya kasi pati si Taning sisipain niya eh. Paalisin sa trono at sila ang upo ng kanyang anak. Nako, parang talaga no? Ang galing magdrama ng mga tao na ito. Hindi kasi nila makuha ang ICC sa pasigaw-sigaw dyan eh. Kasi huhulihin sila. Kaya ito, paano naman? Padasal-dasal na naman ang tirada. Panoorin natin muli. Nakiisa rin sa pagtitipon ang iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo, gaya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ngayon lang uli humarap sa publiko matapos ma-ospital at sumailalim sa medical heart procedure sa The Hague. Ayan, isa pa yan no? Paawa-awa effect, naka-wheelchair daw. Mamaya tatayo yan eh. Tatakbo pa yan. Pa-wheelchair para sabihin ng mga DDS na kawawa. Kasi ito na yung tirada nila ngayon. Pawawa effect na. Paawa-awa effect. Grabe. At marami naman ang nadamay na mga OFW, di ba? Sayang yung oras nyo dyan, mga OFW. Umuwi na kayo. Pinaglalaban nyo ay mali. Mali na tao yan. Hindi yan yung tamang tao na ipaglalaban nyo. Okay.
Balik tayo sa video ng Frontline. Pati na si dating presidential spokesperson Harry Roque na isang linggo ring hindi nagpakita sa lugar. Git niya, mas titindi pa raw mararanasang panggigipit matapos pagbintangan siya umanong nagpakalat ng pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. O ito na itong pinakahat ngayon na issue kay Harry Roque de Harimau. Kasi hindi niya inamin na siya ang nagpakalat. Iklarong-klaro naman sa mga video na in-upload nila noon, di ba? Na nandun siya at siya yung leader doon. At nag-chant sila, sumisigaw sila ng bangag, 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 bangag. Klarong-klaro. Nandoon siya kaya hindi niya maipagkaila, hindi maitanggi. At ang unang binigyan niya ng kopya ng video na gawa-gawa ay si Maharlika. Kaya itong si Maharlika Boljakera ay ito na yung ituturo ni Roque. Kaya si Boljakera ngayon takot na eh. Kasi kapag hulihin na si Roque, ang ituturo ni Roque na nagpakalat nito ay si Boljakera, pero ang arkitekto nito, ang mastermind ay si Roque. Kaya silang dalawa, di ba? Silang dalawa ang magsama sa kulungan at doon sila magpatuloy sa kanilang vlog na Maharlika Boljakera at Harry Roque Harimau Bakla Dabayot. Okay, patuloy tayo sa ating video mga kababayan. Dahil ang pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Ayan o, pilit niyang inaano ang mga OFW dyan, pilit niyang kinukumbinsi na totoo talaga yung video. Eh, hindi na nga totoo eh, kasi tiningnan na ng NBI, tiningnan ng mga computer expert. Edited video, merong ginamitan ng deep fake apps na tinatawag ngayon na AI application ang paggawa ng video at malayong malayo sa sa profile ng mukha ni PBBM, kamukha lang. Kaya itong mga OFW naman naniniwala kay Roque na totoo yung video, eh hindi na nga totoo eh. Kasi ang susunod ngayon na hakbang ng Congress ay bigyan na ng warrant of arrest, maghain na ng warrant of arrest kay Roque at Interpol na ang uhuli dyan kay Roque. Extradition na. I-extradite na si Roque through extradition treaty ng Pilipinas at ng Netherlands or The Hague. At kapag nadala na yan dito sa Congress, maimbestigahan, pagkatapos yan ikulong, sigurado ako ituturo niya ang nagpakalat nito ay si Maharlika Boljakera at ang mga DDS vlogger. Kaya kawawa dito si Maharlika Boljakera eh. Ito na yata yung katapusan ng kanyang career. Kasi mismo ang best friend niya si Harry Roque Bakla Dabayot na mahilig ng mga gwapo ay makulong na. Diba? At siyempre gusto ni Roque na may kasama siya sa kulungan, may kasabihan nga na misery loves company. Kaya idadamay niya si Maharlika Boljakera. At ganun din ang gagawin, extradite din si Maharlika Boljakera kasi ituturo siya ni Roque. yun yung tingin ko sa mangyayari. Wala pa akong sinasabi dito na nagmintis, di ba? Iyang diyan sa nangyayari diyan sa Leyte, sa Albuera, di ba? Hindi pa ako nagbigay ng prediction pero inaano ko na, di ba? Parang doon na tayo patungo. Kaya wala nang iba, di ba? Alam nyo na yan kung sino, pero hindi mo na natin banggitin. Kaya ito si Harry Roque ngayon bilang na ang araw. Bilang na ang araw. Kasi hindi pa approve yung kanyang asylum application. Paano ma-approve yan? Sumusulat ng sumusulat ng mga human rights group. Huwag bigyan ng asylum yan. Kaya hindi ma-approve. Ang katapusan niyan, ending sa buhay ni Roque ay kulong siya. Lahat sila kulong. Lahat ng itong galamay ni Digong. Kaya kung kayo'y galamay ni Digong, ay bumalik na kayo sa pamahalaan, humingi kayo ng kapatawaran parang asylum para hindi kayo kakasuhan. Diba? Sobra kasi ang panlalait nyo sa gobyerno eh. Okay, tapusin natin mga kababayan tong video.
Una nang sinabi ng NBI base sa kanilang forensic analysis na hindi ang Pangulo ang nasa video. 5 buwan pa bago muling sasalang si dating Pangulong Duterte sa ICC Court para sa confirmation of charges. At sa mga panahon bago yan, nakatakdang din ginaman ng iba't ibang motion ng pwedeng ihain ng magkabilang kampo, kabilang na ang posibleng interim release ng dating Pangulo. Ayan, yung interim release na yan, hindi mangyayari yan. Paano magkaroon ng interim release yan? Ang daming mga reklamo eh. Dapat kasi huwag magwilga-wilga dyan, huwag magrarally-rally. Huwag magsabi ng masama. Noong una, binabas nila ang mga judge ng ICC, pati ng prosecutor, tinitira nila ang mga social media. Kaya wala nang interim release yan. At meron pang 4 na buwan para magbigay ang kampo ni Digong ng mga ebidensya nila para sabihin na pwede nang makauwi si Digong. Ngayon, kung hindi maniniwala ang ICC judges dyan, walang mangyari. Kasi ang hukom ay sa judge. Ang mga judge, ang mga hukom ay taga-ICC pa rin eh. Kaya walang magawa ang defense counsel ni Digong kung ayaw talaga ng ICC. Kaya dapat noong umpisa, nagmakaawa effect na sila Digong noon. Yang tigas-tigas nagrarally pa sa Manila, di ba? Meron pa silang nationwide rally, wala namang nangyari. Meron pang rally diyan sa sigaw-sigaw sila diyan sa dahig, wala naman nangyari. Kasi hindi makuha sa sigaw-sigaw yung mga taga-ICC na yan. Okay, balik tayo sa video. Hindi na maibabalik pa sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Department of Justice, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito mismo ang sekretary ng Department of Justice nagsasabi na it's done deal. Kaya nga pinadala doon si Digong dahil ini-invoke ng gobyerno ang Republic Act number 9851. Ito yung batas kung saan pwedeng isurrender ng isang bansa ang isang unwanted na tao sa ibang korte. Ito yung ini-invoke nila, 9851 Republic Act ng Pilipinas. Nasa konstitusyon ito, kaya batas ito. Kaya pwede. Ito si Boying atin pakinggan, si Secretary Remulla. Sumasa ilalim sa proceedings ng International Criminal Court ang dating Pangulo. Dahil dito, hindi na dapat pang sabayan ng ibang pagdinig ang prosesong ginagawa ng ICC, lalo na ngayong nasa kanila na ang kustodiya ng dating Pangulo. It's a done deal. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Ayan, tama. Sinabi naman yun ni Digong. At dito, merong batas ang ICC pala na basta ito, pakinggan natin muli Ang ginagawa ng ICC, lalo na ngayong nasa kanila na ang kustodiya ng dating Pangulo. Ayan, kapag nasa kustodiya na pala ng ICC, ang kanilang person of interest, yan si Digong, ay hindi na pala pwedeng gagawa ng mga pagdinig or lalo na yung mga rally-rally na yan. Ito, balikan natin ha. Dito, hindi na dapat pang sabayan ng ibang pagdinig ang prosesong ginagawa ng ICC, lalo na ngayong nasa kanila na ang kustodiya ng dating Pangulo. Ayan, so hindi na pwedeng sabayan ng pagdinig. Kagaya ng ginawa ni Aimee Manotoc Duterte, Xi Jinping. Aimee Manotoc, Xi Jinping, may pagka-Chinese din pala, Duterte. Middle name niya Marcos. Sinabayan niya ang pagdinig sa ICC. Di ba ilang beses ba yun? 3 beses na mayroong hearing sa Senado. So bawal pala yun. Minus point na yun sa sa ICC. Kasi nasa batas nila sa Rome Statute na hindi pala pwedeng sabayan kapag nasa kustodiya na ang itong taong ito, si Digong, ay wag nang sabayan ng anumang pagdinig, pagrarally o anumang mga protesta. Kasi dapat respetuhin na kung ano man ang mga desisyon, kasi mayroon naman silang legal counsel na magaling na mga attorney, di ba? Right? So anong pakiramdam niyo mga kababayan? Anong masasabi niyo tungkol dito sa paawa-awa effect kasama na itong
ano ni Digong, ano bang tawag dyan, kabit ba yan o asawa? Hindi naman yata asawa, live-in partner, na parang iyak-iyak sila parang magdrama. Dapat kasama nila dyan si Ipi, si Philip Salvador, magaling na aktor yun sa pag-iyak-iyak, best actor yun sa drama. Kasi hindi na sila pwedeng gagawa ng pagprotesta sa labas ng ICC kasi bawal nga. Ay lalong matiin si Digong dyan at lalong hindi mabigyan ng tinatawag na interim release. Okay, pag-comment sa inyong mga suggestion, sa inyong saloobin mga kababayan. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.